depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, naririto na naman tayo sa isa sa mga pinaka-importanting bagay na gawin mo after ng breakup. So, 3 bagay na makakasama sa iyo after breakup, dapat mo tong iwasan, okay? So, kasi ang mangyayari sa inyo kapag hindi nyo iniwasan tong 3 to, magiging forever trauma to sa inyo. Kaya napaka-importante tapusin nyo tong video na to kasi narito yung 3 contents natin, 3 topics natin na i-discuss ko sa content na ito kung paano nyo ito ma-overcome. So please, tapusin nyo yung video kasi baka isa sa mga to pinaggagawa ninyo. Kasi kapag isa sa mga to pinaggagawa ninyo, i-make sure ko sa inyo for very very long term masisira buhay nyo. Akala nyo alak at droga lang ang pwedeng sumira sa buhay ng tao. Hindi rin, pati breakup pwede yung sirain ng buhay nyo. So bago pa tayo mapunta doon, dumiretso na tayo sa 3 main topic natin today. So number 1, ang pinaka makakasama sa'yo after ng breakup is the impulsive decision making. Impulsive decision making is yung masyado kang pabigla-bigla sa mga ginagawa mo. Biglang block mo si ganyan, biglang sumbong kay ganito, biglang sumbong sa ganyan. Alam mo yun, masyado kang impulsive or masyado kang pabigla-bigla sa mga ginagawa mo. And because of that action, nakala mo siguro hindi lang isang bagay ang masisira mo. Sobrang dami mong pwedeng masira sa pagiging impulsive mo. And during that time kasi, after kasi ng breakup, yung utak mo ayaw mo nang gamitin eh. Puro ka na lang puso kasi nasaktan ka. So naghahanap ka ngayon ng paraan para ma-ease yung pain, para mawala yung pain. Hahanap ka ng antidote mo dyan sa emotion mo. Hahanap ka ng kung sino-sino kakampi mo, kung ano-anong paggagawin mo sa buhay mo. Hihinto ka ng trabaho, ganito gagawin mo, ganyan gagawin mo. Lahat na makaka-down sa'yo, gagawin mo. Because of that impulsive decision making, iinom ka ng alak, makikipag-inuman ka kung kani-kanino, lalo na kung babae ka, mahiya ka naman sa sarili mo, di ba? So, you will be so impulsive pagdating sa decision making mo na akala mo siguro hindi masisira ang buhay mo. So, iwasan yan, number 1. Number 2, over-focus on the breakup. Ang nangyayari kasi, masyado ka nagpo-focus sa breakup, ang dami mo pang ginagawa sa buhay, ang dami mo pang pinagkakabalahan, pero sa maghapon mo, puro breakup iniisip mo. Hindi ko masasabing maaalis ang ex mo sa isip mo. Pero ang masasabi ko, kapag masyado ka nag-focus dyan sa breakup na yan, masyado mong inisip yung breakup, yung pangyayari na breakup na yan, walang mangyayari sa life mo. At lalo ka lang mapapariwara, lalo ka lang mapapahamak. Kasi over-focus ka eh. Alam nyo ba, meron akong illustration sa inyo dyan. Nung bata ako, tinry ko mag-focus sa paghinga ko. Alam mo yun, yung susubaybayan mo yung inhale-exhale mo. Habang ginagawa ko yun, bigla ako napraning. Kasi habang nagfo-focus ako kung paano ako huminga, feeling ko hindi ako makahinga. Kinabahan ako, nagsumbong ako sa nanay ko, bakit hindi ako makahinga. At naging hobby ko yun nung bata ako, hanggang 12 years old yata. Once na na-focus na ako sa paghinga ko, hindi na ako makakahinga. Did you get the point dun sa illustration ko? Yung paradox dun. Ang paghinga kasi, hindi mo naman kailangan pag-focusan talaga. Gaya ngayon, humihinga ka, hindi ka naman nagpo-focus sa paghinga mo. Pero try mo mag-focus habang humihinga ka. Tignan mo, hindi ka makakahinga. Feeling mo hindi ka makahinga, di ba? It's just a matter of psychological. Nakakala natin kapag nag-focus tayo sa isang bagay, lalo tayo matutulungan ng pag-focus natin, which in fact hindi. Parang ganun din sa breakup, no? Kapag masyado ka nag-focus dyan sa breakup na nararanasan mo, I will tell you the truth. Lalo kang mapapraning, lalo kang masisiraan ng bait. So, it's better to ignore this breakup. So, paano mo ba i-ignore tong nangyari na to? Kaka-breakup nyo lang, i-ignore ko. Paano yon? Imposible yata yun. Alam ko mahirap i-ignore ang breakup. Pero ang pinakaparaan dyan para i-ignore siya is mabisi ka sa ibang bagay. Example, meron kang trabaho ng alas 10 ng gabi, meron kang sideline. Mag-focus ka dun sa sideline mo. Basta i-ignore mo lang yung pagpo-focus sa breakup. Gawin mo lahat ng best mo para lang hindi mo mapansin itong breakup na nangyari. Dumiretso ka sa mga ginagawa mo, sa bahay, sa trabaho, sa school, o kung saan man na pwede ka mag-focus at magbigay ng pansin. Kasi kapag hihiga ka lang sa kama, tapos sasabihin mo hindi ko napapansinin yung breakup, hindi makakatulong yun. Kasi kung hihiga ka sa kama, may isip mo talaga yung ex mo.
maiisip mo talaga yung breakup. Mare-review mo lang yon. Kaya ang pinaka-best na antidote para hindi mo maisip ang ex mo at hindi ka ma-overfocus dyan is yung mabisi ka sa ibang bagay. Doon mo ubusin yung oras mo. Number 3, iwasan mo to, pinaka-last but not the least, is the fear of being alone. You know what? After ng breakup, ang mga clients ko at mga subscribers, nagiging delusional sila. To the point na akala nila, habang buhay na silang magiging mag-isa, malungkot, wala na kami makakasama. Come on, get that shit out of here. You know what I mean? Ilang years ka nabuhay sa life mo na hindi mo naman kasama yung babae o lalaki na yun, tapos bigla ngayon gaganyan ka na parang sira na buong buhay mo. Come on! You should stand again and you should love yourself again. Wag kang masyadong kabahan na mag-isa ka na lang. Masyado yung pinapraning yung sarili nyo. Alam nyo yun? Yung parang nakulong ka lang sa banyo tapos bigla ka nagwala kasi akala mo di ka na makakalabas ng buhay. Huwag kayong magpauto sa takot ninyo at sa nararamdaman nyo. Hindi nyo kailangan magpa-control dyan. You don't need to fear being alone. Billions ang tao sa mundo. Hindi ka mauubusan ng partner. At the same time, di mo naman kailangan ng partner para mabuhay. Huwag kang mag-alala. Hindi yan requirement. Diba? Iniisip nyo lang requirement yan, pero hindi yan requirement. Kung gusto mo maging masaya, hindi ibig sabihin ng relasyon na magpapasaya sa'yo. Kadalasan pa nga yung relasyon, yun pa yung magiging sakit ng ulo mo. So, I don't recommend na masyado kang kabahan, masyado kang matakot. Makakahanap ka din, huwag kang kabahan. Ako na nagsasabi sa'yo, daming tao sa mundo, hindi ka mauubusan, kalmado ka lang. Huwag kang masyadong atat, huwag kang masyadong ganito, huwag kang masyadong ganyan. Huwag kang maging delusional na akala mo, ex mo lang ang magpapasaya sa'yo. Tumigil ka. Okay? Tumigil ka. That's not even close in reality. Kapag na-realize mo lang kung gaano kasaya ang mabuhay ng hindi umaasa sa iba or umaasa sa kung kani-kanino mong partner, mas may enjoy mo yung life mo. Kasi kaya mong mabuhay na mag-isa. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na requirement yan? Naiintindihan ko na kailangan yung magpamilya, kailangan yung mag-anak. Pero doesn't mean na kapag walang ganyan, hindi ka na masaya. Alam mo yun, nagpapauto kayo masyado sa advice ng mundo na kailangan mo maging masaya, na kapag may iba ka, masaya ka. No! Multiple times, sakit lang sa ulo ang relasyon. Maniwala kayo sa akin. So you don't need to fear of being alone. May makakasama at makakasama ka din. Okay? Huwag ka lang atat, huwag ka lang magmadali. Anyway, isang tatlong bagay lang na yan ang kailangan mong iwasan na ginagawa mo para hindi masira yung lifetime, yung life mo at mas maging happy ka. And now, if you are asking kung kailangan mo bang gamitin ang no contact rule o hindi, just give us a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and let's have one-on-one coaching. I will teach you with that one if it's time for no contact or not no contact. No contact or no contact o hindi, not yet or yes, you know. Okay, thanks for watching.